Madilim ang tanawin, isang gabi ng pagbuhos ng ulan. Tahimik ang eksena, ngunit may isang bagay na nagbabala na nakabitin sa hangin. Ang liwanag mula sa mahihinang mga street lamp ay sumikat sa ulan, na lumilikha ng mahaba at baluktot na mga anino sa lupa. Isang disyerto, malungkot na nayon, walang nangahas na lumabas sa ganitong oras. At sa katahimikang iyon, nagsimula ang isang nakakatakot na kwento. Ngayong gabi, mababago ng kwentong maririnig mo ang pagtingin mo sa mga bagay na parang normal. Akala natin noon, ang mga kwento tungkol sa mga aswang, masasamang nilalang, ay mga alamat lamang na umiiral lamang sa mga kwento ng matatanda. Ngunit ang masasaksihan mo ay hindi isang alamat. Isang maliit na bahay na nakatago sa gitna ng village, bumubuhos pa rin ang ulan. Sa loob, isang matandang babae, si Aling Paring, ang naghahanda ng hapunan. Sa tabi niya ay si Sirio, ang kanyang anak na lumaki sa estado ng sobrang proteksyon at pagmamahal. Kahit na malaki na siya, hindi pa rin niya kayang alagaan ang sarili at humihingi pa rin siya ng proteksyon sa kanyang ina. Sirio, panaginip, hindi mapakali ang tono. Ma, bakit ang lakas ng ulan ngayon? May nararamdaman ka bang kakaiba? Nanay, Aling Paring, nag-aalala. Ulan lang siguro, mahal ko. Pero feeling ko hindi normal ang araw na ito. Biglang lumitaw ang isang figura sa labas ng bintana at isang malamig na hangin ang dumaan na may dalang kakaibang tunog. Bahagyang nanginginig si Sirio habang si Aling Paring ay nakatayo, nag-aalangan. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang mga yabag sa gabi at isang babae ang lumitaw sa ulan. Hindi nila alam na ang engkwentro na ito ang magpapabago sa lahat. Saan nanggaling ang kakaibang babae? At ano ang dahilan ng biglaang pag-atake niya? Ang kakaiba, hindi siya tao. Mabilis na gumalaw ang kamera, sumugod ang kakaibang babae, biglang inatake si Aling Paring, kinagat ang braso. Si Sirio, sa gulat, ay nagmamadaling naglabas ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa, na sinaksak ang katawan ng kakaibang babae. Bumulwak ang matingkad na pulang dugo, ngunit ang nakakatakot, nang mahulog ang babae, hindi siya tao. At pagkatapos, sa sandaling iyon, isang nakakatakot na sikreto ang nabunyag. Ang pagkamatay ng babaeng ito ay hindi ang katapusan, ngunit simula lamang ng isang sakuna na hindi nila maisip. Hindi siya tao. Siya ang prinsesa ng isang lahi na hindi pa nila narinig ang mga aswang. Gulat na tiningnan ni Sirio ang katawan ng babae. Nawalan ng malay ang kanyang ina sa takot. Sa dilim ng maulan na gabi, isang kakilakilabot na sumpa ang nagsimulang kumalat sa lambat nito at walang sinuman sa kanila ang makatakas dito. So, ang tanong, makakaligtas kaya sila? Malabanan kaya ng pamilyang ito ang masasamang nilalang mula sa dilim? At si Sirio, ang mahinang anak, ang maging bayani ng kwentong ito. Ang dahilan kung bakit kinailangan ni Sirio na sumali sa Aswang Hunting Organization, lumaban kasama ang kanyang ama, at ang mga madilim na lihim na unti-unting nabuksan sa buhay at kamatayang labanan sa masamang puwersa. Subaybayan ang kwentong ito, dahil kung ano ang makikita mo ay magpapaisip sa iyo ng lahat ng iyong nalaman. Dahil muli, ang inaakala mong alamat ay maaaring maging katotohanan. Ang imahe ni Sirio, kutsilyo sa kamay, naglalakad sa kadiliman. Dahan-dahang nag-zoom out ang kamera, nakasilip sa dilim, nagniningning ang mga mata na parang apoy, nanonood. Kakasimula pa lang ng kwentong ito. Huwag na huwag mong talikuran ang hindi mo nakikita. Dahil baka binabantayan ka nito. Madilim ang gabi, ang liwanag ng buwan ay madilim na nagniningning sa isang tahimik na nayon,
ang malamig na simoy ng hangin na umiihip sa mga tuktok ng puno na parang mga bulong ng matagal ng mga lihim. Sa maliit na bahay, tahimik na nakaupo si Sirio sa tabi ng kanyang ina na si Aling Paring. Ang madilim na ilaw ng oil lamp ang nagpapaliwanag sa kanilang mga mukha. Napuno ng kalungkutan ang silid. Si Sirio, isang binatang namumuhay sa anino ng proteksyon. Ang kanyang ina na si Aling Paring ay palaging nag-aalala at nagpoprotekta sa kanya mula pa noong siya ay bata. Ngunit hindi alam ng kanyang ina na ang kanyang labis na proteksyon ay lumikha ng isang mahina, malaya na tao. At ang ama na si Eusebio, na palaging gustong lumaki ang kanyang anak, ay nakaramdam ng pagkabigo. Tumingin si Sirio sa kanyang mga kamay, iniisip kung may lakas ba siyang magbago. Hindi siya tulad ng ibang mga lalaki sa nayon, malakas at malaya. Pakiramdam niya ay para siyang isang batang hindi kailanman lumaki, hindi kayang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa tuwing naiisip niya ang kanyang ama, napipilitan si Sirio. Laging sinasabi ni Eusebio na masyado siyang mahina, na hindi siya tatanda kung patuloy siyang mamuhay ng ganito. Eusebio, galit. Sirio, kailangan mong umasa sa iyong ina para sa lahat. Ang ginagawa mo ay kumain at matulog at wala kang magagawa. Ako ang iyong ama at gusto kitang maging isang tunay na lalaki. Si Sirio ay nakatayo doon, tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Hindi siya makasagot sa pamumuna ng kanyang ama. Sa tuwing sinisigawan siya ng kanyang ama, para siyang bigo. Ang kanyang damdamin para sa kanyang ama ay nawala dahil ang pagpuna ay hindi tumigil. Aling Paring maamo umaaliw. Sirio, huwag mong hayaang malungkot ka sa mga salita ng iyong ama. I will always be here protecting you. You don't have to worry about anything. I will help you forever. Tumingin si Sirio sa mga mata ng kanyang ina, puno ng pagmamahal at pag-aalala. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng pagka-stuck. Pakiramdam niya ay nabubuhay siya sa sarili niyang anino, hindi makaalis. Ngunit hindi kayang protektahan ng anino na iyon si Sirio magpakailanman. Isang gabi, habang naglalakad sila ng kanyang ina sa desyerto na kalsada sa nayon, may kakaibang nangyari. At noong gabing iyon, hindi na magiging pareho ang buhay ni Sirio. Sa katahimikan ng gabi, lumabas si Sirio at ang kanyang ina, nilalanghap ang malamig na hangin. Naglakad ang dalawa sa maruming kalsada, napapaligiran ng tunog ng hangin humahampas sa mga sanga. Ngunit biglang, mula sa dilim, isang kakaibang babae ang lumitaw. Naglakad siya palapit sa kanila, normal ang itsura niya, pero kakaiba ang laman ng mga mata niya, hindi tao. Sirio, panic. Mom, sino siya? At pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan ng sinuman. Hindi tao ang babaeng iyon. Isa siyang nilalang na hindi pa narinig ni Sirio, isang aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumugod siya kay Aling Paring at inatake ito. Sa isang kisap mata, ang bibig niyang puno ng matatalas na ngipin ay nakasubsob sa braso ng ina ni Sirio. Si Sirio, sa sobrang takot, ay dali-daling hinugot ang kutsilyong nakakabit sa kanyang sinturon, sumugod at sinaksak ang babae. Tumalsik ang dugo, ngunit hindi siya nahulog. Sa halip, isang dagundong na parang halimaw ang umalingaw-ngaw. Inagaw pabalik ng babae ang kutsilyo at inihampas kay Sirio. Sirio, utal-utal, nagpapanik.
Mom! Mom! Ano po ang dapat nating gawin? At pagkatapos, sa sandaling iyon, gumawa si Seryo ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan para saksakin ang babae sa mukha. Siya ay bumagsak, ngunit hindi alam ni Seryo na ang kanyang kamatayan ay simula pa lamang ng isang malagim na digmaan na kailangang harapin ng kanyang pamilya. Nakatayo si Seryo, nanginginig ang mga kamay, nakatingin sa katawan ng babae. Ang kanyang ina ay wala pa ring malay sa sakit, hindi maintindihan ang nangyayari. Ngunit sa puso ni Seryo, nakaramdam siya ng malaking pagbabago. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mapayapang buhay ay masisira ng isang kakaibang nilalang. Isang nilalang na narinig niya lamang sa mga kwentong multo na kinukwento ng mga tao sa malamig na gabi. At doon na pumasok si Seryo sa isang mundong hindi niya inakala ang mundo ng mga aswang. Mabubuhay pa kaya si Seryo at ang kanyang ina? O babayaran nila ang halaga sa pagharap sa mga madilim na nilalang na ito? Ang eksena ay kumupas, ang mga ilaw sa bahay ay kumikislap, na lumikha ng isang madilim na kapaligiran. Ang katahimikan ay unti-unting napalitan ng kaluskos ng hangin, mga bulong mula sa dilim, bilang babala sa darating. So, simula pa lang ito. Yung mga horror, yung mga challenges na haharapin ni Seryo, magkakaroon ba siya ng lakas para malampasan yon? Maagang umaga ang eksena, ang unang liwanag ng araw na dumadaloy sa bintana, na nagbibigay liwanag sa silid kung saan nakaupo si Seryo sa tabi ng katawan ng babaeng pinatay niya. Ang kanyang ina na si Aling Paring ay hindi kumikibo at walang malay. Napatingin si Seryo sa mukha niya, hindi alam ang sasabihin pagkagising niya. Kinabukasan, habang nakatayo si Seryo sa harapan ng katawan ng kakaibang babae, hindi niya lubos na maunawaan ang nangyari. Hindi niya alam na ang pagkamatay nito ay hindi lamang katapusan ng isang pag-atake. Ito ang simula ng isang digmaan na hindi niya matatakasan. Tinitigan ni Seryo ang katawan ng babae, ngunit hindi nagtagal, nang magising ang kanyang ina, nagsimulang magbago ang lahat. Sinabi sa kanya ni Seryo na nakapatay siya ng isang aswang, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaunawa sa totoong nangyari. Seryo, nalilito, nag-aalala. Mom, pinatay ko siya. Pero siya hindi siya tao, Mom. She was a monster. At pagkaraang mamatay ang babaeng iyon, si Seryo at ang kanyang ina ay nakatuklas ng isang kakilakilabot na bagay. Hindi siya isang ordinaryong tao, ngunit isang prinsesa ng mga nilalang na naririnig lamang ng mga tao sa mga kwento sa gabing iyon. Isa siyang aswang, isang walang kamatayang nilalang mula sa kadiliman. At nangangahulugan ito na sila ay nahuli sa isang buhay at kamatayang labanan sa isang buong mundo ng mga multo na hindi maisip ng sinuman. Nakita naming nakatayo si Seryo, hawak pa rin ang dugo ang kutsilyo, at biglang may narinig siyang yabag sa likuran niya. Paglingon niya, imahe iyon ng kanyang ama na si Mang Eusebio. Puno ng pawis ang kanyang mukha, malamig at determinado ang kanyang mga mata. Eusebio, galit ngunit determinado. Seryo, anong ginawa mo? Hindi ka basta-basta makakapatay ng aswang at isipin mo na matatapos ito. Ito ay isang digmaang hindi natin may iwasan. Dapat matuto kang protektahan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. And with that, si Mang Eusebio ay nagsimulang turuan si Seryo ng isang aral na hindi niya gustong marinig.
Isang aral tungkol sa buhay at kamatayan. Isang aral tungkol sa paglaki sa lupit ng buhay. Pinangunahan ni Eusebio si Sirio sa labas, kung saan nagsimula ang kanilang pagsasanay. Dinala ni Mang Eusebio si Sirio sa isang desyerto na kabubatan, kung saan walang makakarinig sa mga dagundong ng mga uhaw sa dugong nilalang. Eusebio, mahigpit, malamig. Kung gusto mong mabuhay, dapat kang matutong lumaban. Ang mga aswang ay hindi madaling talunin, sila ay matalino at mapanganib. Ang bawat aswang ay may kanya-kanyang kahinaan, at dapat mong matutunang kilalanin ito. Hindi ka mapoprotektahan magpakailanman. Nagsimulang matutong lumaban si Sirio, ngunit pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang katawan. Sa tuwing siya ay nabigo, iniisip niya ang pamumuna ng kanyang ama at ang kanyang pakiramdam ng kababaan ay bumangon. Sirio, pagod. Bakit hindi ko magawa, ama? Bakit ako mahina? Eusebio, matigas, madiin. Kailangan mong maunawaan na ang buhay ay hindi madali. Kung hindi ka malakas, hindi mo magagawang protektahan ang mga taong mahal mo. Huwag kang umasa ng kapatawaran sa buhay. Tanging lakas lamang ang makakatulong sa iyo na mabuhay. Sa mga turong iyon, nagsimulang magbago si Sirio. Araw-araw, nahaharap siya sa hindi malulutas na mga hamon. Ngunit sa buong paglalakbay na ito, natanto niya ang isang mahalagang bagay, sa pamamagitan lamang ng pagharap sa takot at pagtagumpayan nito, maaari siyang umunlad. Sa panahon ng kanyang pagsasanay, kailangang matutunan ni Sirio hindi lamang kung paano lumaban, kundi pati na rin kung paano harapin ang mahihirap na emosyon. Nanatiling tense ang relasyon nila ng kanyang ama, ngunit unti-unti, mas naiintindihan nila ang isa't isa, kahit na hindi tumigil ang mga pagtatalo. At pagkatapos, isang araw, nang si Sirio ay makapag-indayog ng kutsilyo ng may kumpiyansa, dinala siya ng kanyang ama sa isang abandonadong bahay, kung saan natuklasan nila ang mga bakas ng isang aswang na nagtatago. At pagkatapos, isang bagong hamon ang dumating. Sina Sirio at Mang Eusebio ay humarap sa isang tunay na aswang, hindi na lamang theoretical na mga turo. Ito ay isang paghaharap sa buhay at kamatayan, kung saan ang lahat ng mga kasanayang natutunan niya ay masusubo. Palihim na pumasok sina Sirio at Mang Eusebio sa abandonadong bahay. Sa kadiliman, nagsimulang lumitaw ang isang napakalaking figura. Mga matang kumikinang na parang apoy, baluktot na hugis, at mahinang sitsit na lumalabas sa bibig ng aswang. Sumunod sa kanila ang halimaw. Sirio, optimistic, ngunit puno ng takot. Pere, ano ang dapat nating gawin? Boses ni Eusebio, determinado, malamig. Protektahan ang iyong sarili, Sirio. Sapat na ang iyong natutunan, ngayon na ang oras upang patunayan ang iyong sarili. Matindi ang laban. Ibinaba ni Sirio ang kanyang kutsilyo, nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit determinado. Sa wakas, sa pag-alalay ng kanyang ama, nasaksak niya ang aswang na naging dahilan ng pagbagsak nito. Gayunpaman, ang tagumpay na ito ay hindi madali. Alam nila na ito ay isang labanan lamang sa isang mahaba at mapanganib na digmaan. Simula pa lang ito ng isang kakilakilabot na digmaan. May lakas kaya si Sirio na harapin ang masamang puwersang ito? At mapoprotektahan ba niya ang kanyang pamilya mula sa mga mapanganib na aswang? Ang eksena sa gabi,
unti-unting kumupas ang mga bituin sa langit habang tinatakpan ng makapal na hamog ang nayon. Umihip ang malamig na hangin, dala ang pakiramdam ng hindi mapakali. Ang tunog ng mga yabag ay magaan, ngunit habang sila ay papalapit, ito ay naging mabigat, madilim na mga yapak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mabilis na gumalaw ang madilim na mga anino, parang mga nilalang na nagkukubli. Isang gabi, nang tila mapayapa ang lahat, bumalik ang dilim. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito isang maliit na pag-atake. Nagsimulang umatake ang aswang, na may puwersa na hindi maisip ng pamilya ni Sirio. Nagising si Sirio at ang kanyang ama na si Mang Eusebio sa kalagitnaan ng gabi, nang may umalingaw-ngaw mula sa malayo. Dali-dali nilang hinablot ang kanilang mga armas, nagmamadaling lumabas ng bahay. Sa mahinang liwanag ng mga oil lamp ay sumusulpot ang mga aswang na nilalang na umaatake sa bawat bahay sa nayon. Hindi lamang nila inatake ang mga tao, ngunit sinira din ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Boses ni Sirio, determinado, puno ng pagkabalisa. Per, dapat nating protektahan ang nayong ito, hindi natin hahayaang sirain nila ang lahat. Boses ni Eusebio, nakatingin ng diretsyo, puno ng determinasyon. Handa ako, Sirio. Isa itong laban na hindi natin maiiwasan. Ipaglaban natin ang pinakamahalaga. Nagsisimula ang digmaan hindi lamang sa mga aswang, kundi sa lakas ng loob at determinasyon ni Sirio at Mang Eusebio. Sa isang panig ay may maitim na nilalang, uhaw sa pagkawasak. Sa kabilang panig ay mga tao, may mga pamilya, kanilang sariling bayan, at dapat nilang protektahan ang lahat ng kanilang pinangangalagaan. Si Sirio at ang kanyang ama ay sumugod sa labanan, na hinarap ang mga aswang na rumarampa sa lahat ng dako. Bawat aswang ay may kakaibang kakayahan, nakakakilabot na hiyawan ang umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Kinailangan ni Sirio na lumaban sa buong lakas at tapang na mayroon siya, kahit na alam niya na ang bawat hakbang ay isang panganib na naghihintay. Boses ni Sirio, sa unang pagkakataon na nagpapakita ng kumpiyansa, ngunit puno rin ng tensyon. Ama, poprotektahan ko ang nayong ito. Hindi ko hahayaang mamatay ang lahat ng walang kabuluhan. Ngunit tulad ng bawat labanan, may mga pagkakataong hindi mananalo ang mga tao. Sa isang matinding labanan, nang umabot sa rurok ang pagod at takot, si Sirio ay nasugatan ng husto. Isang fragment mula sa isang aswang ang tumusok sa kanyang hita, dumaloy ang dugo ng sagana, siya ay bumagsak sa lupa, hindi na naipagpatuloy ang pakikipaglaban. Hindi kumikibo si Sirio, nakapikit ang mga mata sa sakit. Si Mang Eusebio, bagamat nagdadalamhati sa kanyang anak, ay hindi napigilan. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban gamit ang di nakikitang puwersa na pinapatay ang bawat aswang. Ngunit pagkatapos, nang tumalikod siya upang protektahan si Sirio, natuklasan niya ang isang higanting aswang na umaakyat sa kanya. Eusebio, katatakutan, sumisigaw. Sirio! Go, anak! Takbo! Si Sirio, sa kabila ng sakit ng kanyang sugat, ay sinubukang tumayo. Pero biglang naging malabo ang lahat sa paligid niya. Pakiramdam niya ay malapit nang mawala sa kanya ang lahat, pati na ang kanyang ama.
Nakakakilabot ang mga ungol ng aswang na naghahanda na tapusin ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakatayo si Sirio sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagtakas para iligtas ang sarili o ang pagharap sa aswang at isakripisyo ang lahat para protektahan ang kanyang ama. Nakita ni Sirio ang mga mata ng kanyang ama, determinado, mapagmahal na mga mata. Ayaw niyang maranasan pa ang sakit ng kanyang anak. Ngunit alam ni Sirio na kung hindi siya tatayo, kung hindi niya protektahan ang kanyang ama, ang kabayaran ay ang pagkasira ng buong nayon. Boses ni Sirio, mabigat na paghinga, ngunit puno ng determinasyon. Hindi kita pababayaan, ama. Lalaban ako hanggang dulo. Sa lakas na nalampasan ang lahat ng takot, kinuha ni Sirio ang kanyang sandata, sumugod sa huling paghaharap. Bagamat hindi siya pinahintulutan ng kanyang sugat na makatayo, lumaban pa rin siya ng buong tapang, hindi na isang mahinang bata, kundi isang tunay na mandirigma. Sumugod si Sirio patungo sa aswang, patay na sinaksak ito sa puso na naging dahilan ng pagbagsak ng halimaw. Ngunit ang halagang ibinayad niya ay isang malubhang sugat. Gayunpaman, walang pakialam si Sirio, tumingin siya sa kanyang ama, puno ng tiyaga at pagmamalaki ang kanyang mga mata. Sa huli, nanalo sila ngunit napakalaki ng presyong kailangan nilang bayaran. Tapos na ang laban, ngunit ang nangyari ay mananatili sa isipan ni Sirio. Siya ang lalaking inaasahan ng kanyang ama, malakas, matatag, at handang isakripisyo ang lahat para protektahan ang mga mahal niya. Ang huling larawan ay si Sirio, nakahiga sa lupa, duguan mula sa kanyang mga sugat, ngunit may isang mahinang ngiti. Umupo sa tabi niya si Mang Eusebio, inaalo ang anak, kahit nanalo, alam din niyang simula pa lang ito ng mga nalalabing hamon. Isang magastos na tagumpay. Maaari bang magpatuloy sa pakikipaglaban ang pamilya Sirio kung kailan hindi pa tunay na umalis ang mga aswang? At kaya ba nilang protektahan ang kanilang nayon kung ang kadiliman ay mabigat pa rin sa kanilang buhay? Ang eksena ay nagbabago sa liwanag ng gabi habang ang lahat ay nagsisimulang kumupas sa kadiliman. Umaalingaw ang mga yabag ng mga mandirigma at ang orasan ay tila huminto saglit. Sa bahay ni Sirio, nakatayo siya sa harapan ng kanyang ama, dala ang determinasyon at pusong bakal. Pagkatapos ng maraming pagsubok, sa wakas ay handa na siyang maging isang tunay na mangangaso. Sirio now understands that to win, you need more than physical strength. You need patience, sacrifice, and above all, courage to face the worst. Hindi ka na ang mahinang binata ng nakaraan, kundi isang tunay na mandirigma, nakatayo sa tabi ng iyong ama, pinoprotektahan ang iyong pamilya at ang iyong minamahal na nayon. Sina Sirio at Mang Eusebio, kasama ang mga lokal na mga ngaso, ay naghahanda para sa huling pagsalakay sa organisasyon ng aswang. Alam nilang hindi magiging madali ang laban na ito, at muli malalagay sa linya ang kanilang buhay sa walang humpay na laban na ito. Sirio, resolute, puno ng determinasyon. Pare, kailangan natin silang sirain sa huling pagkakataon. Ito na lang ang pagkakataong maprotektahan ang ating pamilya at ang nayong ito. Eusebio, malamig, ngunit puno ng pagmamalaki. Tama, Sirio. This is the final battle. There is no way back.
Kung hindi tayo lalaban ngayon, lahat ng pinanghahawakan natin ay masisira. Naghanda ang mga mandirigma na pumasok sa labanan. Ang mga mata ng bawat isa ay puno ng determinasyon. Naglakad sila sa madilim na kagubatan, papasok sa teritoryo ng aswang. Natahimik ang buong kagubatan, parang may hinihintay. Biglang umalingaw-ngaw ang nakakatakot na hiyawan, at nagsimulang kumapal ang dilim. Lumitaw ang mga aswang, umaatake mula sa lahat ng panig. Ang labanan ay opisyal na nagsimula. Hindi madali ang pag-atake. Parang bagyo ang pag-atake ng mga aswang, ngunit hindi napigilan ni Sirio at Mang Eusebio. Buong lakas silang lumaban, umaalingaw-ngaw sa dilim ang bawat hiwa ng kutsilyo, umaalingaw-ngaw sa madilim na kagubatan ang bawat sigaw ng mga masasamang nilalang. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay hindi pa lumilitaw ang tunay na kalaban. Sa gitna ng magulong labanan, lumitaw ang isang higanteng figura. Lumapit ang isang dambuhalang aswang. Nagniningning ang mga mata na parang apoy at matatalas na ngipin. Ang aswang na ito ang kanilang hari, isang makapangyarihang nilalang na minsan nang sumira sa isang buong nayon. Ito ang kailangang harapin ni Sirio at ng kanyang ama, at sa pagkakataong ito, wala ng takas. Sirio, mabigat na paghina, puno ng takot ngunit determinado. Ito ang haring aswang. Dapat natin siyang talunin. Eusebio, determinado, ngunit maingat din. Handa ka na ba? Lumaban ka na parang hunter, Sirio. Wala tayong ibang choice. Ang labanan sa pagitan ni Sirio, Mang Eusebio, at ng Aswang King ay naganap sa isang matinding suntukan. Malakas ang Aswang King, ang kanyang mga suntok ay maaaring pumutok kahit bato. Kinailangang gamitin ni Sirio at Eusebio ang lahat ng kasanayan at taktika na natutunan nila sa mga buwan ng kanilang pagsasanay. Bawat laslas, bawat suntok ay magpapasya sa kanilang buhay. Sa bawat suntok ng haring aswang, parehong naramdaman ni Sirio at ng kanyang ama ang papalapit na kamatayan. Ngunit sa wakas, sa isang malakas na saksak mula kay Sirio, bumagsak ang haring aswang, nag-spray ng dugo sa buong paligid. Natapos ang labanan at sa wakas ay nanalo na ang mga mandirigma. Ngunit mataas ang presyo. Huminga ng malalim si Sirio, tumayo sa tabi ng bangkay ng higanteng si Aswang. Puno ng sugat ang buong katawan niya, umaagos ang dugo sa buong katawan niya. Pero wala siyang pakialam. Tumingin siya sa kanyang ama na nakatayo pa rin kahit na siya ay nasugatan din ng husto. Boses ni Sirio mahina ngunit puno ng pagmamalaki. Pero nagawa namin. Protektahan namin ang aming pamilya at ang baryong ito. Eusebio nakangiti, ngunit may malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata. Tama, anak. Pero higit sa lahat, lumaki ka na. Hindi na ikaw ang mahinang bata na dati. Tapos na ang digmaan. Nawasak na ang kalaban. Ngunit napagtanto ni Sirio na, sa kabila ng tagumpay, ang kanyang buhay ay hindi kailanman magiging pareho. Ang relasyon sa pagitan nila ng kanyang ama ay naayos na, ngunit pareho nilang naiintindihan na ang presyo ng tagumpay ay hindi maliit. Bumalik si Sirio sa nayon, kung saan naghihintay ang lahat ng balita. Nagpasalamat sila sa kanya, ngunit sa kanilang mga mata, isang bagay ang napagtanto ni Sirio. Kahit na manalo sila,
siya at ang kanyang mga tao ay hindi na muling mabubuhay sa kapayapaan. May mga potensyal na panganib pa rin na hindi nila mahulaan. Maaari bang protektahan ng pamilya ni Sirio ang nayon mula sa iba pang mga panganib? At maaari ba silang magpatuloy sa pakikipaglaban kapag ang kadiliman ay hindi kailanman tunay na nawala? Ang huling larawan ay sina Sirio at Mang Eusebio na nakatayo sa labas, ang madilim na kalangitan sa unahan, bilang tanda ng mga susunod na hamon na naghihintay sa kanila. Ang tanong tungkol sa hinaharap ay nakabitin pa rin sa hangin. Ito ay simula pa lamang. Dahil ang kadiliman, kahit natalo, ay laging nakakahanap ng paraan upang bumalik.